Nais hingin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang suhestyon ng publiko hinggil sa panukalang federal chapter or charter. Ito ang balita ni Rosalie Cox. Upang mapalawig ang diskusyon at mapalawak ang kaalaman hinggil sa federalismo, inanunsyo ng Malacanang na bukas ang pamahalaan na tumanggap ng suhestyon o feedback mula sa publiko para sa panukalang federal charter. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, maaaring sumulat o magsadya ang sinuman sa tanggapan ng punong ehekutibo upang iparating ang kanilang feedback hinggil sa binuong panukalang bagong saligang batas ng Consultative Committee o CONCOM. The President will consider the comments of the people and can improve the draft accordingly before officially transmitting it to Congress. Kukunin din ang feedback ng publiko habang nagsasagawa ng roadshow hinggil sa federalism ang mga ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of the Interior and Local Government at Presidential Communications Operations Office. Ang makukuhang resulta ay isasama sa federal draft na i-endorso naman sa Kongreso. Inamin naman ni Roque na kaya nais gawin ng Pangulo na kunin ang public feedback dahil sa mga ipinahayag na pagkabahala ng mga economic manager ng administrasyon sa posibleng maging epekto sa ekonomiya ng bansa ng pagbabago ng saligang batas at ng uri ng pamahalaan. Gayunman, tiniyak naman ni Roque na desidido pa rin si Pangulong Duterte na isulong ang federalismo. He is fully committed to federalism, but as I said, he welcomes all feedbacks from everyone, and we want to make sure, of course, that federalism will improve our lives. No? And that's the primordial importance. Rosalie Cox, UNTV News and Rescue, Malacanang. Lalong tumitindi ang labanan para maging ikatlong telco player sa bansa ayon sa Department of Information and Communications Technology. Ito ang balita ni Monok Song. Dinumog ng mga interesadong kumpanya ang kauna-unahang public consultation ng Department of Information and Communications Technology para sa pagpili ng bagong telco player ng bansa. Ipinresinta ng DICT ang draft terms of reference na gagamitin upang piliin ang bagong telco. Ayon sa DICT, mahigpit ang labanan at may ilang nakiusap na muling ma-extend ang pagpapasa ng kanilang position paper. Subalit, hindi na pumayag ang DICT dahil sa deadline na ibinigay ng Pangulo. Desidido ang DICT na bago matapos ang 2018 ay mai-anunsyo na sa publiko kung sino ang bagong telco player. Yung nagsabi na they need 6 months, no? Yun nga, pero mayroon yung mga nagsasabi na okay, we can have it in October. No? So, ibig sabihin, itong mga nagsabi na okay sila by October, they did their homework way back before, na they did due diligence, nagtanong-tanong na sila. Pipiliin ang bagong telco sa pamamagitan ng Highest Committed Level of Service o H-Clause. Kung sino ang may maipapangakong pinakamagandang serbisyo ang mananalo at hihiranging bagong major telco player. Kabilang sa mga local company na interesado ay ang PTNT, Converge ICT, Trans-Pacific Broadband at EasyCall. Nagpahayag rin ng interes ang bansang Korea, China, Vietnam at United States na makipag-partner sa mga local telco. Plano naman ng DICT na mas higpitan ng regulasyon na nakakasakop sa mga telco sa bansa kapag napili na ang bagong major player. Nais isulong ng DICT na maisabatas ang ilang mga regulasyon gaya ng pag-obliga sa mga telco na isauli ang mga frequency na hindi nagagamit at pagpapatupad ng Common Tower Policy na kung saan papayagan na makagamit ang ibang telco sa cell tower ng iba. Sinang-ayunan naman ng grupo ng mga consumer ang plano ng DICT na higpitan ng regulasyon sa mga telco. The standards that will be imposed on the new player will also be imposed on the existing players because we'd like to have a level playing field. Ayon naman sa Philippine Competition Commission, mahigpit nilang babantayan ang performance ng papasok na telco upang matiyak na may maayos na kompetisyon sa pagitan ng mga ito. Ay kahit na natutuwa ang taong bayan, kung ito naman ay nagpre-prevent sa pagpasok ng isang competitor na maaaring mag-alok pa ng mas maganda pang serbisyo, mas maganda pang presyo. Mayroon pang natitirang 2 public consultation bago ang submission of bidding documents sa huling linggo ng Oktubre. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Itinanggi ni Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Director General Giling Mamondyong na sa kanyang panahon nagkaroon ng Go Scholars ang ahensya
Giit ni Mamondyong, noong nakaraang administrasyon pa nangyari ang naturang anomalya. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Dumipensa si Technical Education and Skills Development Authority Secretary Giling Mamondyong sa lumabas na report ng Commission on Audit tungkol sa Ghost Scholars. Ayon sa TESDA chief, hindi sa ilalim ng kanyang pamamahala nangyari ang naturang anomalya. That COA report refers to ghost scholars in 2015, not during our time. Batay sa ulat ng COA, nagbayad ng TESDA ng 9.3 million pesos para sa Java training at software development para sa 310 scholars at 1.47 million pesos naman para sa pagsasanay ng 270 scholars sa kursong bartending. Ito ay sa kabila na ang mga eskwelahan at listahan ng mga trainees ay hindi naman umiiral. Ayon kay Mamondyong, isa sa eskwelahan ay nagsaulin ng tinanggap na pera, patunay lamang anya na may namamayagpag na ghost scholars at training schools. And this serves as a warning for all the officials of TESDA and the employees of TESDA, including our partners in the private training centers, not to commit into corruption. Ayon sa kalihim, pagkaupo pa lamang niya sa TESDA, nagbuo na siya ng technical audit team na maglilibot sa mahigit 4,000 eskwelahan na may programa ng TESDA upang matiyak na nakasusunod sila sa regulasyon ng ahensya at may sapat na kagamitan para sa pagpapatakbo ng mga technical vocational training programs. Batay sa naging resulta ng inspeksyon, 175 na training centers at 6,273 na programa ang kanilang naipasara. Nagbuo na rin ng isang inspection team ang TESDA upang busisiin ang mga training centers na nabigyan ng scholarship slots. Sa kasalukuyan ay iniimbestigahan na rin ng kalihim ang anomalya sa Ghost Scholars batay sa COA report at tiniyak na may mananagot kung sino man ang mapatutunayang sangkot dito. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Taguig City. Pinagbibitiw sa pwesto ng ilang senador si National Food Authority o NFA Administrator Jason Aquino at iba pang opisyal ng ahensya. Ito ay kaugnay sa kabiguan umano ng NFA na mapababa ang presyo ng bigas sa merkado sa kabila ng pangako na ang rice importation ang re-resolba sa problema. Ayon kay Senator Bam Aquino, nag-import ang NFA ng bigas ngunit sa halip na ma-resolba ang problema ay lumala pa at nauwi sa rice crisis sa Zamboanga City. Mayanaan niya sila sa taong bayan at dapat na sila magbitiw sa pwesto. Ayon kay dating Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization, Senator Francis Pangilinan, tila ang rice crisis sa Zamboanga ay dulot ng korupsyon at incompetence ng mga opisyal ng pamahalaan. Si Senator Sherwin Gatchalian naman, lalong isusulong ang pagbuwag sa NFA. Ayon sa senador, kaya nagsulputan ang problema sa bigas ay dahil na rin sa hindi maayos na operasyon ng NFA at hindi nagagampanang ang responsibilidad nito. May pumapasok ng supply ng bigas sa Zamboanga City. Kaugnay nito, positibo ang lokal na pamahalaan at mga rice traders na magiging stable na sa mga susunod na araw ang presyo ng bigas sa lungsod. Ito ang balita ni Dante Amento. Unti-unti nang naiibsan ang krisis ng bigas sa Zamboanga City. Kasunod ito ng pagpasok ng supply mula sa Cotabato, Basilan at maging imported rice galing sa India. Ayon sa lokal na pamahalaan, nasa mahigit 150,000 sako na ng bigas ang dumating sa lugar. Ayon sa Zamboanga City Government, may mga rice trader na nangakong magsusupply ng 100,000 sako ng bigas sa lungsod. Bunsod nito, kumpiyansa ang lokal na pamahalaan na magiging normal na ang supply at presyo ng bigas sa Zamboanga City sa mga susunod na araw. Nag-iikot na rin ang binuong monitoring team ng lungsod para mag-inspeksyon sa mga warehouse ng rice traders. Nakita un positivo noticia para la ciudad de Zamboanga. Aparece escasez de arroz na pwede kita responde. Kita anda di aton inspection team na un warehouse positibo yung nakanaton. Yan higayan nila 100,000 arroz, sako de arroz. Sa ngayon, makikita na marami na uling nagtitinda ng bigas sa ilang mga pamilihan sa lugar. Kung dati umaabot sa 60 pesos hanggang 70 pesos kada kilo ang presyo ng bigas, sa ngayon ay mayroon ng mabibili na tig 50 pesos kada kilo. Baligyan lang sa market dia mga 52, 50 na 54 ana di sa mga retail. Ana pa man, napay galing uno dagan. Willing pa og na mo order sila. May order dire, delivery gapon dire. Yung presyo actually hindi pa nag-stabilize, pero yung stock dumarating na.
mga September to, mag-stabilize na yung presyo. Ayon naman sa National Food Authority, nakapagpadala na sila ng 120,000 bags ng bigas sa lugar noong nakaraang linggo at magpapadala pa ng panibagong 180,000 bags sa weekend upang makasapat sa pangangailangan ng mga tagalungsod. Nawalan na rin anya ng gana sa pagsasaka ang mga lokal na magsasaka kaya't kaunti na rin ang ani. Ayon sa opisyal, hindi nila inaasahang ninipis ang supply ng bigas sa Zamboanga kaya't hindi ito nakasama sa bilang na inangkat na bigas ng ahensya. Aminado naman ang mga may-ari ng karinderya sa lungsod na naapektuhan sila ng biglang pagtaas ng presyo ng bigas. Kaya mula sa dating 10 piso ay napilitan silang itaas kada takal ng kanin. Nai-react sila. Yung sila, nisaka na day. Sige lang, okay na lang kay. Pero instead mo dugang sila sa ilang kanon, isa na lang ilang kanon. Dati ang takos mo ang buga, rice instead. Karon kay ni taas man ang kilo sa bugas, sunahin mo siyang 12. Dan Tiamento, UNTV, News and Rescue, Zamboanga City. Naghain ng impeachment complaint ang mga kongresistang kabilang sa independent minority laban sa 7 maestrado ng Korte Suprema. Ito ay dahil sa bumoto ng mga ito ng pabor sa quo warranto petition laban kay dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno na naging dahilan ng pagkakatanggal niya sa pwesto. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Grace Casin live. Grace, go ahead. Magandang hapon sa iyo, Angela. Hindi rin nga nakaligtas sa impeachment complaint itong mga Associate Justice ng Supreme Court na humarap dito sa impeachment proceedings sa Kamara. Ito ay sa pagpapatuloy noon ng impeachment complaint laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, maging ang mga Associate Justice na bumoto pabor para mapatalsik ito sa pwesto sa pamamagitan ng quo warranto petition. Bulto-bulto mga dokumento ang bitbit ng mga kongresistang miyembro ng independent minority. Dito nakasaad ang grounds ng impeachment complaint na kanilang inihain laban sa 7 maestrado ng Korte Suprema na sina Teresita de Castro, Lucas Bersamin, Diosdado Peralta, Francis Hardaleza, Noel Tiham, Andres Reyes at Alexander Gesmundo. Ayon kay Albay Representative Ed Salagman, culpable violation of the Constitution ang kanilang grounds laban sa 7 SC Associate Justices, habang may hiwalay na akusasyon ng betrayal of public trust laban kina De Castro, Peralta, Bersamin, Tiham at Hardaleza dahil sa kanilang pagharap sa House Committee on Justice sa kasagsagan ng impeachment complaint ni Sereno. Pagpapakita umano ito ng bias dahil sa kabila ng pagpapahayag nila ng kanilang sama ng loob kay Sereno sa kasagsagan ng impeachment proceedings sa Kamara ay hindi pa rin sila nag-inhibit sa pagboto sa quo warranto petition. Hindi na isinama ng mga kongresista sa reklamo si Ombudsman Samuel Martires dahil wala na ito sa posisyon bilang Associate Justice. The complainant said that the Supreme Court decision dated May 11, 2018, which ousted Sereno by granting the quo warranto petition, quote, is not only errant, it is also malevolent. It is not only bereft of constitutional anchorage, it is also a blatant subterfuge and orchestrated charade. Na dapat yung mga umaabuso sa kanilang pwesto, especially impeachable officers, should be held accountable. Sina De Castro, Bersamin, Reyes at Peralta ay mga nominado ngayon bilang susunod na Chief Justice. Pero base sa rules ng JBC, sinumang aplikante na may kinakaharap na kasong kriminal at administratibo ay hindi na maaari pang inominate o i-appoint sa anumang posisyon sa judiciary. In this particular case, we are saying that the impeachment complaints are even more than the administrative case. And by parity of reasoning, the impeachment complaints must bar the said justices from aspiring for the position of Chief Justice.
Angela, binigyan din nga ni Congressman Ed Silagman na hindi maaaring ma-appoint bilang Chief Justice o maging aspirant man lang itong sina De Castro, Bersamin, Reyes at Peralta dahil umpisa pa lang daw ay nagpakita na sila na hindi sila independent sa pagharap nila sa impeachment proceedings dito sa Kamara. Hamon nga nila sa JBC ipatupad ang rules laban dito sa apat na ito dahil kung meron man daw sa apat na ito ang maging Chief Justice, pagpapakita na maging ang JBC ay hindi rin independent at sumusunod lamang sa pamahalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yan muna ang latest mula dito sa Kamara. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Grace Casin. Halos 1,000 residente ng Barangay Mayamot sa Antipolo, Rizal ang napaglingkuran sa medical mission ng Members Church of God International, UNTV at Rotary Club of Rizal Centro. Ito ang balita ni Jenica Cruz. Isang barangay Mayamot sa Antipolo, Rizal sa mga lugar na binahada sa mga pag-ulan-dala ng habagat nitong mga nakaraang linggo. Bagamat humupa na ang tubig baha sa lugar, dumami naman ang bilang ng mga nagkakasakit, dala na rin ang pabago-bagong klima. Kaya naman binisita ng Members Church of God International, UNTB at partner in public service nito na Rotary Club Rizal Centro ang Mayamot National High School noong nakaraang Sabado upang magsagawa ng medical mission sa lugar. Bukod sa mga estudyante, ilang mga residente din ng barangay ang sinamantalang makapagpa-check up sa mga volunteer doctor na kasama ng grupo. So yung umalis po kami sa bahay namin, madaling araw po 3:00 kasi po malayo po nga po. Tapos po ang kami. Saka ito po, pina-check up po kasi siya po nagpapadede ng bata eh. Importante po kasi siya eh. Kaya para malaman ko po kung okay yung healthy yung katawan niya. Umabot na 979 ang napaglingkuran sa libreng medical, pediatric, dental check-up at laboratory test gaya ng ECG at CBG. Nagkaroon din ng optical check-up kung saan mayroong libreng salamin at libreng haircut para sa mga kalalakihan. Nagkaroon din ng libreng legal consultation para sa mga may suliraning legal. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa ginagawa nilang tulong sa aming paaralan na sana ay huwag silang magsawa dahil ito ay higit na kailangan ng aming paaralan. Salamat po sa pagtugon ninyo sa aming kahilingan na isagawa ang gawaing ito, medical, dental, legal at optical mission. Marami po kayong natulungan at kami po'y naniniwala dun sa inyo sinabi na ang paggawa po ng mabuti ay hindi nagbubunga ng masama. Jenica Cruz para sa Serbisyong Kasangbahay. Nakabalik na sa Pilipinas si Asia's Phoenix Morissette matapos ang kanyang sold-out concert sa Dubai. Ayon sa young diva, hindi niya makakalimutan ang katatapos lamang na solo concert. Ito ang balita. A different kind of unforgettable. Ganito inilarawan ni Asia's Phoenix ang kanyang Morissette is Made concert sa Dubai. Sa kanyang Instagram post kahapon, ikinwento ni Morissette ang kanyang karanasan. Dito inamin niyang nagpanik at nag-breakdown siya nang mawalan siya ng boses 10 minuto bago ang concert. We just want to apologize for letting you guys wait this long to have delayed the show tonight because for some weird circumstance, I lost my voice. Ganun pa man, nagpasalamat si Morissette dahil hindi siya pinabayaan ng may kapal sa tulong na rin ng medication. Pagkatapos ng ilang oras, nakabalik ang boses ni Morissette at pinahanga ang kanyang fans sa kanyang all-out performances. The show had to go on, ika nga ni Morissette. Sa kabila ng hindi inaasahang insidente, matagumpay na natapos ng Asia's Phoenix ang kanyang concert. Nagpasalamat si Morissette sa lahat ng mga nanood mula pa sa iba't ibang mga lugar at bansa na siyang nagsilbing motivation niya para ipagpatuloy at ibigay ang kanyang best sa concert. There are things talaga in life na hindi natin makokontrol. But I'm very happy kasi very accepting pa rin ang ating audience and I probably wouldn't be able to do it talaga if they weren't as warm. Bumuhos naman ang suporta ng kanyang fans sa social media at pinuri pa ang professionalism at tatag ng loob ni Morissette.
Ayon kay Morissette, ito na ang kanyang pinaka-challenging na karanasan sa kanyang career, pero isang learning experience din para sa kanya at sa kanyang team. Sa kanyang Twitter post, sinabi ni Morissette na sa ngayon ay sumasailalim siya sa strict voice rest at medication matapos ang pangyayari. Leslie Longboan, UNTV News and Rescue. Nabigyan ng ikalawang pagkakataon ng mahigit 600 bilanggo ng Manila City Jail na magtapos sa Alternative Learning System o ALS ng Department of Education ngayong araw. Ito ang balita ni Kathy Maglalang. Mahigit 600 bilanggo sa Manila City Jail ang nagtapos ngayong araw sa Alternative Learning System ng Department of Education. 114 sa kanila ang nagtapos sa elementarya, 345 sa sekundarya, at 158 naman ang nakatapos ng skills training sa TESDA gaya ng hilot wellness, pastry making, noodle making, tile setting as cosmetology. Malaking tulong ito upang makapaghanap sila ng maayos na trabaho sa kanilang paglaya at pagbabagong buhay. Isa sa mga nagtapos sa elementarya si Alpine, hindi tunay na pangalan ng Blumentritt, Manila. 1 taon na siyang nakakulong dahil sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. Plano niya na ituloy ang pag-aaral at magkaroon ng marangal na buhay kasama ang kanyang pamilya sa kanyang paglaya. Lagi nasa isip ko ang pagtapos ko ng pag-aaral dito sa Manila City Jail. At nagkaroon ako ng first time po nagkaroon ng medalya. Wala namang pagsidla ng tuwa si Mang Willie na sa edad na 72 anyos ay nagtapos ng high school. Para po ako nakalutang sa lapaap. Kala ko katang-isip lang yun, totoo pala yun. Sana doon sa mga katulad kong matatanda na, huwag kayong mawala ng pag-asa dahil ito lang ang may pagmamalaki natin sa mga anak natin. Hindi naman magawang makapag-aral ng class valedictorian na si Elias Nick noong nasa labas siya ng piitan dahil sa barkada. Sa bilangguan na lamang siya nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral. Ma'am, naka-enroll po ako ma'am sa high school ma'am. Pag natapos ko po ng high school, mag-aaral po ako ng parang test na po para magamit ko ma'am pag lumaya po ako na rito. Kinumpirma naman ni Jail Chief Superintendent Dennis Rocamora na karamihan ng nagsipagtapos ay mga drug suspects dahil mahigit 70% ng mga nakapait sa City Jail ay may kaugnayan sa droga. Ang graduation nila na ito ay patunay na hindi sila nagsasayang ng oras sa loob ng pita, no? Ginagawa ng BJMP lahat ng pamamaraan para ma-rehabilitate o ma-reform yung ating mga inmate. Magagamit nila yung diploma na yan paglabas nila, paglaya nila para makahanap ng dissenting trabaho. Binati naman ng pamahalang lungsod ng Maynila ang mga nagsipagtapos. Hindi ho biro yung ginawa nila na habang nakapiit dito, given the conditions prevailing in the city jail, malaking achievement po para sa akin yung nagawa nilang pagtatapos. Kathy Maglalang, UNTV News and Rescue, Manila. Kinilala ng Bulacan Blood Donor Society ang Members Church of God International Bulacan Chapter bilang most supportive partner nito dahil sa palagiang pakikiisa ng grupo sa kanilang mga blood donation drive. Ilang volunteers din ng MCGI ang ginawaran ng Gallonor Award ng Blood Donor Society ng Bulacan. Ito ang balita ni Victor Cosare. Hindi bababa sa 600 bag ng dugo ang nalikom ng Members Church of God International o MCGI mula sa kanilang mga volunteer sa regular na mass bloodletting activity na isinagawa sa probinsya noong nakaraang taon. Ang mga ito ay idinodonate ng grupo sa kanilang partner in public service na Bulacan Blood Donor Society. Kaya naman sa isang pagtitipon sa Malolos, Bulacan noong August 16, bilang pagkilala sa kontribusyon ng grupo ay pinagkalooban ito ng Bulacan BDS ng Most Supportive Partner Award. Taon-taon po ang atin pong samahan ang laging magkatuwang sa ating pong bloodletting program. At ako po'y natutuwa sapagkat napakarami pong nabibiyayaan itong buhay, dugtong buhay para sa ating kalalawigan.
Ayon kay Department of Health Secretary Francisco Duque III, kinikilala ng kagawaran ang kontribusyon ng MCGI upang makahikayat ng mas maraming blood donors hindi lamang sa Bulacan kundi maging sa iba't ibang panig ng bansa. Para sa ibang lugar, alam ko na isinusulong nyo din po ito at kayo po ay talagang malakas na katuwang at kaagapay ng DOH sa pagpaangat at pagpapaunlad ng ating blood donation program na talaga naman nakakabuti sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na ang mga may sakit at nangangailangan ng dugo. Kayo po ang susi sa pagsalba ng buhay ng ating mga kababayan na nangangailangan ng dugo. Binigyan din ng BDS ng Galliner Award ang 9 na volunteers ng MCGI dahil sa kanilang mahigit 9 na beses na pagdodonate ng dugo. Mabuti sa katawan ng tao ang tayo mag-donate ng dugo at the same time, nakakatulong tayo sa ibang mga tao. Bukod sa MCGI, ilang grupo rin sa Bulacan ang ginawaran ng pagkilala ng BDS para sa kanilang kontribusyon sa blood donation drive sa lalawigan. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Philippines. Ilang Wishcovery auditionees ang nag-viral sa social media matapos i-upload ang kanilang audition videos. Ito ang aking balita. Patuloy ang paghahanap ng Wish 1075 ng mga talented young singers sa bansa sa pamamagitan ng Wishcovery, ang biggest online singing competition sa bansa. Hindi pa man nagsisimula ang Wishcovery Season 2 contest proper, napahanga na ng ilang young singers ang mga netizens sa audition pa lamang. Viral ngayon sa social media ang audition video ng dentistry student na si Rhea Basco. Ang kanyang audition video noong Lunes sa Manila ay mayroon ng halos 2 million views at 33,000 reactions. Bago ang kanyang audition ay nag-trend na rin ang ilan sa kanyang mga singing video na umani ng libo-libong views. Malaki naman ang pasasalamat ni Rhea sa mainit na suportang kanyang natanggap. Very thankful ako kasi sobrang daming tao yung naka-appreciate sa performance ko. Sobrang daming positive comments rin na na-receive ko na talagang nakapagpa-encourage sa akin para pagbutihan ko palalo yung pagkanta. Samantala, umabot na sa mahigit 13,000 views ang feel-good performance ng pharmacy student na ito. Kasabay ng agos mo, di mapipigil ang puso kong nagliliyak. Nagsisimula na rin mapansin sa social media ang broadcasting student na si Gracelyn Espenesin na mayroon ng mahigit 5,000 views. Si Gracelyn ay nakipagsapalaran sa latest Wishcovery audition sa Novaliches, Quezon City. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Hindi po ako makapaniwala nang nakita ko na gano'n na po kadami yung views. Hindi ko po ina-expect na magiging gano'n kasi yung kanta po kinanta ko, hindi po yung bumibirit-birit na katulad po ng ibang mga nag-audition. Gumawa po ako ng own version ko para po mas makanta ko yun ng komportable ako. Bukas ay tutungo naman ang Wish 1075 sa Robinson's Place Pavia sa Iloilo City at sa J Center Mall sa Cebu City sa Lunes para tuklasin ang talento ng mga Bisaya. Leslie Rombuan, UNTV News and Rescue, Philippines.